Ano po ang masasabi po ninyo dyan po sa naging hearing ng TRICOM ngayong araw pong ito? Unang-una, tagumpay tayo, no? Yes. Dahil kahit paano ay hindi tayo, hindi tayo tawag dito, hindi tayo napatiklop, ha? At maganda rin yung performance ni Joey Cruz, ha? At nakita naman natin kung paano niya inilampaso si Congressman Abante. At yung natin na nung tinanong tayo kung sino yung pinatutungkulan na yung magnanakaw, yung mga abusado, sabi ko kayo, bahala kayo kung sino sa pagkakaintindi nyo, no? Kung sino man. Dahil dapat sa isang taong nasa gobyerno, hindi dapat tayo magsisilbing palat sibuyas. Dapat marunong tayong tumanggap, marunong tayong kumalapa, marunong tayong pakinggan yung damdamin ng taong bayan. Diba? At yung sinasabi na yung protected rights at saka yung unprotected rights na yung mga privilege speech, ito yung mga pagpuna na resulta ng damdamin o opinion ng sambayan ng Pilipino. At yung mga hindi protektadong pagsasalita, ito yung pag-iinganyo ng paggawa ng masama. So yun po. Yung po sinabi nyo kanina na patungkol po doon sa garapalan, kasi kagaspangan. Sir, ano po yung ibig nyo sabihin doon at pinapatungkulan po doon? Yung kagaspangan, yung tungkol doon sa pagnanakaw sa pondo ng bayan. Ibig sabihin, kung ikaw ay nandyan sa public service, dapat wag tayong magpapakita ng kagaspangan. Kasi unang-una, yung kagaspangan na tinutukoy na para sa isang public official, ito yung pagnanakaw na nakikita, napapansin ng taong bayan. Diba? Dapat walang ganun walang ganun. Kapag tayo ay nakakarinig ng mga pagpuna, dahil may nakikita sa atin. Kaya nga sabi ko ako bilang dating opisyalis ng gobyerno, hindi tayo dapat nagbabalat sibuyas. Pagkos dapat itinatama natin kung ano yung nakikita ng sambayan ng Pilipino doon sa performance natin. Sir, inaasahan niyo po ba na ganito yung magiging outcome? I mean, walang makakontent sa inyo. Kahit na may mga personal na galit yung mga... Hindi natin inaasahan. Sa katunayan, ako'y nagpaalam sa aking may bahay, ganon din sa aking mga anak, pati na sa aking mga anak na kumakahon. Ang sabi ko nga sa aking may bahay, ikaw na ang bahala sa mga bata. Kung ako ay hindi makakauwi ngayong gabi, dapat mag-grab lang ako kanina. Wala lang akong mabook na grab, kaya nagdala ako ng sasakyan. Pero awa naman ng Diyos, ako'y nagtitiwala palagi sa Diyos, kung ano yung aking hiniling sa Kanya at pinapanampalatayanan ko at yun nga, yun, tapos na maganda. Sir Jonathan, kanina po meron pong pahayag tungkol po na pinag-uusapan, yung pinalabas ng video, doon sa pulburong video. Nabigla po kayong samagot. Ano po ang gusto niya? Napigilan po kayo dun Pigilan kayo. Ano po ang gusto niyong ibig sabihin at sabi ko nga, tinanong kung sino sa inyo yung nag-upload, yung nag-share. Sabi ko ako, dahil morally convinced ako na itong si Bongbong Marcos ay bangag. Maaari, sana, sa susunod na hearing ay matakil yung issue na yon, sapagkat yung video na yon similar doon sa isa sa mga litrato, isa sa 5 litrato na nakita ko na ibinigay ng confidential informant. Kaya ako ay morally convinced na itong si Bongbong Marcos ay drug addict. Drug addict siya. Sapagkat kung tatanungin ako kung paano ko na siguro na dangerous drugs yung sinisigot niya, pagka ganon, may problema tayo. Sapagkat ako, talagang nasabi ko yun bilang isang dating ahente ng ideya. Dahil itong aking karanasan, personal na kaalaman at mga training, yun po yung aking pinagbasihan, yung indicator na yun. Ngayon, kung sasabihin nila na hindi okay ang sinisingot ni Bongbong Marcos,
hindi dapat siya sa Malacanang, dapat siya sa mental hospital. Kung yun, yung sinisinghot niya, hindi okay. Kung ang sinisinghot niya siya, sabon o asin, dapat sa kanya sa mental hospital. Diba? Yun po. Maraming salamat. Okay, thank you, thank you, thank you. Last question. Kaya nyo pa rin po ba panindigan ang sinasabi mo na adik si Marcos Jr. pagkatapos palabas ng record ngayon ay defect? Oo, kahit na ako ay mamatay, talagang pinaninindigan ko na drug addict si Bongbong Marcos. Hindi po pwede na magre-rely lang tayo sa authenticity ng video. Sapagkat yung video, malalaman lamang natin yan na peke kapag ito ay sinertipika ng isang eksperto. Sir, last question na lang po. Galing po sa subscriber. Sir, ano daw po masasabi nyo tungkol po sa pahayag ni Pebble Salakera at Maui? Alam nyo po, pagka mga ang tao ay gumagamit ng ipinagbabawal ng gamot, wag natin paniwalaan. I-disperse na yan! I-disperse! Bawal yan! Bawal yan! Kahit sino pumunta rito, polis! Bawal yan! Bawal yan! Hindi po yung Freedom Park! Kung kami nga ho, pinawalan po kami dyan! Kaya nga dito ho kami pumunta. Mga kapulisan, sampal po sa harapang pulilyan. NTFL ka, pinabubuwag. Po yung nag-ahari ngayon na sila pa talaga ang tinututukan ng mainstream media. So masakit sa damdamin po na sila po yung tinututukan pa ng mainstream. Ito mga kapulisan to, mababait po itong mga to, nakausap po namin to kanina. So sila naman po nagpapatupad ng maximum tolerance po. Kaya mababait po itong mga pulisan to. Sila lang po ay talagang sumusunod lang po sa utos. Pero yung mga yan, sila po yung magpapatupad ng maximum tolerance para maiwasan po yung kaguluhan. Mababait po itong mga pulis na to kasi nakausap na po namin kanina. So nagbabantay lang po talaga sila dyan.